Ayan, sige. Okay. Good evening sa Kayla, Keng. Kayla, good evening sa inyo. Hindi ko alam kung anong oras dyan sa inyo, Kayla. Kung afternoon ba yan or morning. Okay. May kasama ka dyan. Kayla, i-ano mo, mag-ano kay speaker ka para marinig din nung ano mo. Mas maganda. At least, oo. Kasi malaking bagay. Malaking bagay ito. Hello, hello. Good. Malaking bagay ito para sa business nyo rin. Focus tayo ha. Tapos kung meron kayong paper saka ballpen, mas maganda mag-take down notes kayo kasi sobrang powerful ito. Pero i-try kong ilagay ito sa YouTube para pwede natin balik-balikan. No? Ito kasi yung ito yung binabalik-balikan ko talaga pag yung may time na nangihina ako. Kasi dadating kayo dito lalo ka na Ella, mag-start ka, di ba? Dadating ka dito sa pwedeng palagi kang nag-approach, pwedeng palagi kang nag-aalok pero marami sa kanila hindi sila sa parang hindi sila naniniwala. May mga ganun, dadating yan. Ngayon, mapoprostrate ka niya parang, ano ba yan? Parang ginagawa ko naman lahat. Pero bakit ganun? Dadating yun. Kaya ituturo ko na sa inyo to, katulad sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Prevention is better than cure. Lagi yung tatandaan yun. Huwag nyo nang hayaan pang lumala yung sakit. Kung meron na kayong solusyon doon sa sakit, doon na kagad kayo mag-focus. Saka isa pa, kulang kasi yung salitang focus. Kailangan laser focus tayo. Okay? Para maintindihan nyo yung laser focus, ewan ko kung nagawa nyo to kasi nung bata ako, ginawa ko to eh. Alam nyo yung lente, yung gano'n na bilog. Pag tinapat mo yan sa araw, meron niyang parang maliit na ilaw, yun yung laser. Pag nilagyan mo siya ng dahon or ng paper, masusunog yun. Ewan ko kung nagawa niyo yun. Pero may idea kayo about that. Susunog, di ba? Yun yung laser. I-try nyo itapat lang yung papel doon sa kayong dahon doon sa araw ng walang laser. Kahit anong gawin nyo, hindi siya masusunog. Bakit? Kasi walang laser focus. Ibig sabihin, ganun din daw sa negosyo. Ganun din daw sa atin, sa pamumuhay natin. Kung di tayo magkakaroon ng laser focus sa ginagawa natin, hindi siya masusunog. Saka napaka-importante sa lahat yung consistency. Tandaan ninyo yun. Ibig sabihin, consistent dapat kayo sa ginagawa niyo. By the way, ano pangalan ni nung boyfriend mo, Kyla? Okay. Para siya naman ng bida ngayon. Carl na lang po, kuya. Ano pa? Carl na lang po. Mark din? Carl. Carl. Okay, Carl. Okay, Carl. Nagba-basketball ka ba or may idea ka about sa basketball? Hindi po. Idea. Idea lang. Idea, mayroon po. Yeah, okay. Hindi po. So, kung mapapansin nyo sa basketball, pag nakaka-shoot yung kalaban, ibig sabihin may momentum. Yung momentum, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy. Pag nakaka-shoot ang kalaban, papansinin nyo na lang. Bigla na lang magta-time out si coach. Why? Kasi kailangan niyang putulin yung momentum. Ganon din sa volleyball kung nagba-volleyball kayo. So, ganon din sa business. Kaya yung consistency na tinatawag, dapat consistent kayo doon para hindi siya matigil. Ibig sabihin, kung yung momentum nyo maganda na, tapos biglang parang okay na kayo doon sa sales nyo, okay na, relax muna tayo. Hindi nyo mapapansin, biglang babagsak yon. Mark, maingay. Babagsak yung momentum. Di ba? So kaya importante yung consistency na tinatawag. Tandaan nyo yung laser focus. Focus kayo doon. Okay? Para uminit ng uminit. Sige. Dito tayo okay. May isang kwento lang muna ako. Ito yung experiment ng mga scientists sa Amerika. Kumuha sila ng malaking aquarium. Ito, imagine niyo na lang, ito aquarium to. Then dinivide siya sa dalawa. Okay? Yung dalawang scientist, may isa siyang malaking isda. Sa kabila, meron siyang isang maliit. Pero nilagyan niya ng divider. So, nilagyan niya ng transparent. Ngayon, binagsak niya yung isda parehas. Ang ginawa ng malaking isda, sinugod niya ng sinugod yung isdang maliit. Pero dahil may nakaharang na transparent, kung nauuntog lang ng nauuntog yung bibig niya doon sa
sa salamin. Paulit-ulit niyang ginagawa, siguro na 100 times siyang paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time na kahit anong gawin niya, hindi niya makuha, hindi na niya tinry ulit dahil nga mauuntog siya. So ang ginawa ngayon ng scientist, tinanggal na yung nasa gitna. Pagtanggal niya sa salamin, alam niyo yung ginawa ng malaking isda, hindi niya na tinry na puntahan yung maliit. It means gumibap na siya. Pero tignan niyo mabuti. Hindi niya alam, baka yung last chance niya na yon, pwede niya nang makain yung isda. Pero dahil gumibap siya, hindi niya na yung ginawa. So kaya ko to kinukwento sa inyo kasi darating yung time lalo kay Ella. Kasi mag-start siya ngayon. Siyempre pag-aaralan niya yung marketing, mag-aaralan niya yung sales, what's the difference between sales and marketing. So papasok yan, Ella, papasok sa'yo yan. Kahit sa'yo, Kayla, kahit ang dami nyo ng inalok, mga kaibigan nyo na, pero bakit ayaw nilang bumili? Best friend mo na, bakit ayaw nila tayong tulungan? Ganun talaga. Pero wag nyong gayahin yung malaking isda na hindi niya na tinry ulit. Kasi baka yung susunod na gagawin nyo, kung gumibab kayo, hindi nyo na makuha yung tamang tao para sa inyo na makakatulong. Okay? Kaya napaka-importante nyo. Tandaan nyo yung malaking isda. Huwag kayong gagaya doon. Okay? Ito na yung pinaka-main natin, main lesson natin. Kita nyo yung screen. Kita nyo? O hindi pa? Kita na. Okay, kita na. Okay. So, MMKSN, may mga meaning yan. Okay, umpisa na natin ha. Yung letter M, ito yung mindset. Okay? Kaya ako tuturo sa inyo kasi ito yung pinaka-first yung dapat matutunan. Okay? Yung mindset natin, kailangan ayusin natin. Okay, may question ako kay Carl. Carl, may idea ka about sa computer or sa cellphone kung bakit yung cellphone is bumabagal or kung bakit yung personal computer or laptop is bumabagal? May idea ka? Bakit kaya? Virus. Sa mga, konti na po yan, memories. Okay. Virus. Memories, pwede virus. Pwede memories, pwede virus. Okay, tama yun. So ngayon, ano yung kailangan natin gawin para bumilis siya ulit? Sige, Ayun. Carl. Anong kailangan natin gawin? Alisin yung mga capsule na. Alisin yung virus. Okay, alisin ang virus, tanggalin yung mga hindi kailangan kasi sobrang full na siya. So okay, bakit ko tinanong to? Kasi ganun din ang isip natin. Ganun din ang mindset natin. Simula nung pinanganak tayo, wala pa yan nakalagay. Parang CPU yan. Wala pa yan nakalagay. Hanggang sa nagkaroon tayo ng idea paano tayo gumapang, paano tayo maglakad, hanggang sa nagkaroon tayo ng idea paano magsalita. Bigla tayo nag-aral ng elementary, nag-high school tayo, nag-college tayo, hanggang sa nagkaroon na tayo ng sarili-sarili natin pamilya. So sa sobrang daming pumapasok sa mga isip natin, bumabagal din tayo. Agree kayo doon? Okay. Thumbs up lang kayo kung agree kayo. Okay? Bumabagal. Ngayon, katulad ng tinanong ko sa inyo kanina, paano nyo siya pabibilisin? Or paano nyo siya magiging parang yung space niya dadami ulit. So, kailangan natin sa computer may tinatawag tayong reformat. Okay? So ngayon, sa atin naman, sa mindset natin, kailangan din natin siyang i-reformat. Katulad sabi kanina ni Carl, tanggalin yung mga hindi kailangan. So ganun din. Tatanggalin natin yung mga hindi kailangan para yung isip natin is bumilis tayong makapag-isip ng tama. Okay? So, okay. Yun ang kailangan natin. Sa business kasi, kailangan natin na magkaroon tayo ng perfect mindset. Hindi pa pwede yung gusto lang natin magnegosyo. Tandaan ninyo, hindi porkit maganda yung products nyo, maganda yung lugar nyo, may pera kayo, pwede na kayong mag-business. Yan yung 100% na mali na akala natin dati okay yon. Hindi yon ganun. Okay? Ngayon, ito yung question.
Palagay nyo ba kung meron tayong perfect mindset, okay, yung business nyo or yung pamumuhay nyo, kaya mag mag-fail kayo or pwede kayong mag-succeed? Ano yung sa palagay nyo? Pag maganda yung mindset natin. Sige. Sige, unmute kayo, Ella. Sige, para Ay, ano nga rin, yung question is, kung may magandang mindset is kung yes. mag-fail. Ah, Sa tingin ko wala. wala. Hindi talaga siya mag-fail. Kasi bakit? Kasi maganda yung mindset mo eh. Di ba? Lagi ka nasa positive yung mga iniisip mo, yung mga negativity, tinatanggal mo yan kasi maganda yung mindset mo. Kaya importante yan sa business at sa pagkatao natin. Okay? Number 2, ito yung tinatawag na motivation. Bakit kailangan natin sa buhay? Okay? Tinanong ko kayo last time, bakit nyo ginagawa to? Para sa pamilya mo, si Ella, para sa anak niya. Para at least kahit papano, kahit nandyan siya sa bahay, kasama niya yung anak niya, meron siyang extra income or meron siyang pwedeng pagkakitaan. Ganon din kay Kyla. Bakit niya ginagawa yun? Kasi napagod na daw siya magtrabaho. Parang na-drain na siya. Parang paulit-ulit lang. Hindi naman, di ba? Ganon din yung income. So, kaya kailangan natin ng motivation. Ibig sabihin, tignan nyo ito mabuti ha. Kailangan kasi, pagkagising nyo pa lang sa umaga, motivated na kayo. Dapat yon. Dapat, pag bago kayo matulog, alam nyo na yung gagawin nyo. Meron kayong tinatawag na lesson plan or business plan. Kasi motivated kayo eh. Halimbawa, si Carl sa si Kyla, nagpakasal na ba kayo, Kyla? Or ano lang, boyfriend, girlfriend pa lang kayo? Unmute ka, unmute ko. Unmute ka, Kyla. Sorry. Sorry, kuya, may client. Sorry, wait lang. Sorry. May client. Sige, sige. Saglit. Pero nakikinig ako. Okay. Wait Sige. lang. Magjowa pa lang yan sila. Magjowa pala sila, okay. So ngayon, since magjowa pa lang, dapat motivated kayong dalawa na kailangan kumita tayo ng kumita kasi para at least in the future, hindi na tayo mahirapan. Kailangan meron na tayong, ngayon pa lang, magkaroon na tayo ng tamang pundasyon dito sa negosyo natin para pag dumating yung time na talagang magpapakasal na tayo, hindi natin kailangan maghanap ng pera para gamitin doon sa pagpapakasal natin o para sa natin sa mga future natin, mga plan natin sa buhay natin. So ganun ka rin, Ella. Kailangan motivated ka kasi syempre yung mga anak mo lumalaki yan, di ba? Hindi lang po pwede ng ganyan lang ng ganyan yan. Syempre may mga pangarap ka rin sa kanila. Kaya dapat motivated ka. Ganun din kila Kengkeng. Kasi pag motivated ka, tandaan mo, ikaw mismo, pati yung utak mo mismo, magsasama yan, magsaswanib puwersa yan. Kahit ayaw mong gumising, gigising ka. Tapos gagawin mo lahat kung ano yung business plan na meron ka. Kasi kailangan yun. Hindi yan yung parang nasa isip mo lang gagawin mo bukas. Hindi ganun. Kaya kailangan yung nagsusulat kayo. Kailangan meron kayong business plan. Parang sa school. May nakita na ba kayong teacher na nagle-lecture ng walang lesson plan? Diba lagi silang may lesson plan? Kasi bakit? Para maituro nila yung lecture na yon sa mga students nila nang hindi sila magkakamali. Ganon din sa atin sa business. Kaya kapag motivated ka, dapat ginagawa mo. Kaya nga napaka-importante ng motivation. Kasi sabi ko nga, kahit hindi mo siya gustong gawin, dahil motivated ka, kusa yung papasok sa puso mo. Kaya napaka-powerful itong motivation na to. Ngayon, question, okay. Kung may perfect mindset ka, sabi mo kanina, Ella, is pwedeng mag-succeed, hindi ka mag-fail. E paano pa kung motivated ka pa araw-araw? Palagay mo yung business mo, pag-fail kaya? Hindi. Diba? Nakikita nyo, nasa pangalawa pa lang tayo, pero nakikita nyo na yung power nung MMKSN. Kasi ito yung palagi kong binabalikan pag nangihina. Okay? Ngayon, dito tayo sa number 3, sa K. MMK. Yung K na to is knowledge. Tandaan niyo to ha, knowledge.
Ang knowledge kasi, nanggagaling yan sa tao. Ito, ikaklaro ko lang ha. Ang knowledge is nanggagaling yan sa tao. Pwede yan matutunan galing sa akin. Pero yung wisdom is nanggagaling yan from God. Okay? Kasi ako, ginamit ako instrumento ni God para makuha nyo yung knowledge o yung wisdom na nakuha ko galing kay God, may tuturo ko sa inyo. So ngayon, ang knowledge, bakit napaka-importante na knowledge? Unang-una sa business kasi, kailangan pag-aaralan mo siya. Hindi siya pa pwede na pag sinabi lang ni Ella, o Kayla, ganito gawin mo. Hindi pwedeng ganun lang. Kailangan pag-aaralan mo siya. Kahit ako, business coach ako, kahit nakikinig kayo sa akin, huwag kayong basta-basta maniniwala. Kasi malay nyo, baka mamaya niloloko ko lang pala kayo. Diba? Kaya napaka-importante ng knowledge sa business. Okay, katulad sa business nila, Kayla, sa mga cellphone sila, yung mga cellphone case. So, kung wala siyang knowledge, paano niya ibibenta yun? Or paano siya gagawa ng marketing tools? Paano niya mabibenta yung business niya ng maayos? Paano niya mamamarket yun kung wala siyang knowledge about dun sa business niya? Kaya napaka-importante ng knowledge. Okay? So, yan. Ito kasi madali na to. Medyo alam na natin. Pangatlo, yung S, ito yung tinatawag ng skills. Ito yung tinuturo ko sa inyo last time na kailangan natin. Okay, ulitin ko para kay Carl. Carl, tignan mo ito mabuti ha. May isang mag-ama na yung bata mahilig siya mag-computer. Ngayon, kalalaro niya na kalalaro, bigla na lang nag-shutdown yung computer niya. Ay, wala silang idea paano gagawin kasi nga wala naman silang skills para gumawa ng computer or ng laptop. So, sino yung unang-unang pupuntahan mo pag nasira? Sige, Carl. Sagot ka, Carl. Unmute ka. Sa repair shop. Repair shop. Sino? Okay. Sa repair shop, sino yung taong magre-repair? Ang tawag sa kanila? Technician. Okay, technician. So, ngayon tatawag tayo sa repair shop. Sir, kasi yung computer ko nasira, yung anak ko iyak na iyak. Okay, pwede ka bang pumunta dito? Sige po. Ngayon, ginawa nung technician, pumunta siya sa bahay, tinanong niya yung bata, ano bang nangyari? Sabi ng bata, laro lang ako ng laro, bigla na lang po nag-shutdown. So ngayon, sabi nung technician sa bata, okay, alis ka muna dyan. Ang ginawa ng technician, pinalo lang yung CPU ng malakas. Bag. Pagkapalo na gano'n, biglang bumukas. So ngayon, sabi ng bata, wow, ang galing. Kuya, ang galing. So magkano po babayaran ko? Sabi ng bata. Okay, 10K na lang para sa'yo. Nagalit yung bata. Bakit 10K? Pinalo mo lang naman. Wala ka namang ginawa. Okay? Wala siyang ginawa, pero doon sa ginawa ng technician na yun, tawag doon skills. Ewan ko Carl, napaglaro ka ba family computer dati? Ay, mga bata pa kayo. Ano bang mga na? Yung ginaganon natin yung binihipan natin ng bala para pag ikakabit natin sa compute, yung game, kaya lang tatawa, alam ni Ele. Very Diba? Yes. Ihipa mo para. Pero, ano yon? Skills yun. Kasi hindi naman alam ng iba yon. Na baka madumi pala, di ba? Pero nung inipan mo, gumana. So, ganun din yon. So, hindi binabayaran doon kung paano ginawa ng technician yung pagpalo. Kasi kung hindi pinalo ng technician yun, hindi gagana yon. So, ngayon, nalaman mo ngayon yung skills na yon, so yun ang binayaran mo. Sa business, kailangan may skills ka. Okay? So, since nandito tayo sa internet era or tinatawag na digital world tayo ngayon, kailangan may skills ka paano mo gagamitin yung technology sa business mo. Kasi mali na yung technology ang gagamit sa atin. Mali yun. Dapat tayo mismo yung gagamit sa technology. Paano natin siya gagamitin sa business natin. So, yun yung skills. So, ngayon, meron akong course dati, way back 5 years ago. May course ako na binibenta noon nung time na active pa ako sa pagko-coach. Yung how to sell without selling. Yun ang course ko noon na binibenta.
Kaya yung mga students ko noon na nakakakita noon, parang sabi nila sa akin, Coach, paano ka magbebenta? Sabi mo nga without selling. Diba? Parang napaka-imposibleng mangyari. Pero dahil meron akong skills, posible siya. Na hindi ako magbebenta sa mga tao, pero sila yung kusang pupunta sa akin para bumili ng products ko. Yun yung skills na meron ako. So yun yung kailangan nyo matutunan. Na willing akong ipasa sa inyo yung skills na yon para makatulong din sa business nyo. Pero ang gagawin nyo lang, kailangan nyo talaga makinig. Yun lang gagawin nyo. Pero sobrang blessed nyo kasi kayo, ako mismo yung nagtuturo sa inyo. Nakikita nyo ako, pwede kayo magtanong sa akin anytime, kailan. Pero maganda doon, yung blessed kayo doon kasi hindi nyo kailang bayaran. Hindi katulad sa iba, nagbabayad sila para makuha yung skills na meron tayo na ituturo ko sa inyo. Okay, balik tayo dito sa number 1. Pag meron tayong perfect mindset, plus motivated tayo araw-araw, plus meron tayong knowledge about sa business natin, plus binigyan mo pa ng skills, the question is, magpibuild pa kaya yung business mo? Lahat yan, meron ka ng 4. Sige, sagot kayo. Palagay niyo, magpibuild pa ba kayo? Hindi. Hindi na. Last, dagdagan natin yung pinaka-last yung network. Yung network, yan yung tinatawag na yan ng mga mutual friend natin, kaibigan natin, best friend natin, kamag-anak natin, boyfriend ng kamag-anak natin, lahat ng mga kakilala natin. Pag meron tayo nito na napakalaki ng network natin, mas madali tayo makakita. Okay? So ngayon, ito yung isang bagay na ituturo ko sa inyo. Na huwag kayong magmamadali. Okay? Kasi ang ginagawa kasi ng iba, masyado silang nagmamadali. Gagawa nila, practice sila, gusto nilang bentahan lahat. Okay? Tandaan nyo to ha. If you market to everyone, okay, tandaan nyo ha, if you market to everyone, definitely you market to no one. Ibig sabihin, pag nag-market ka daw sa lahat, para kang nag-market sa wala. Okay? Bigyan ko kayo ng analogy ulit. Okay. Para kay Carl. Carl, para sa ito. Alam mo yung Jobus, Carl? Yung pangkulay ng damit. Tawag ko kung nabot niyo yun. Mga bata pa to. Abot niyo, okay. Meron kang isang truck ng Jobus, ibubuhos mo sa dagat. Okay, the question is, kaya mo bang kulayan yung buong dagat? Hindi. Hindi. Ito naman yung pangalawang analogy. Meron kang isang truck na Jobus, ibubuhos mo ngayon sa swimming pool doon sa Marcela. Ewan ko alam sa Marcela. Sa Caloocan. Sa swimming pool, yung isang truck. Kaya bang punuin, kaya bang kulayan o hindi? Kaya. So okay, yung Jobus is nagre-represent ng market. Okay? Ibig sabihin daw, pag sa dagat mo daw minarket yung business mo, hindi mo siya masasakop. Pero pag sa swimming pool mo siya nilagay, madali mo siya masasakop. Ibig sabihin, hindi mo kailangan kunin lahat kagad. Pwede kang pumunta, alimbawa, ang lugar nyo, si Ella. Ella, saan ka ba sa Manila? Sa Valenzuela. Valenzuela. Okay. Nasa Valenzuela ka, tignan mo yung mapa. Tuturo ko sa inyo to next time. Kasi tuturuan ko na kayo paano mag-ads eh. Yung mapa, Valenzuela, tignan mo yung mga 4 na sulok na siguro 2 kanto lang simula sa bahay mo. Yun lang muna yung pupuntahan ninyo. Kasi nga, pag minarket nyo sa lahat, para kayong nag-market sa wala. Parang Jobus yun.
Kaya yun yung kailangan yung gawin. Bago kayo pumunta sa iba, puntahan nyo muna yung malalapit sa inyo. Kasi yung malalapit sa inyo, madali nyo silang ma-reach out. Pero since dahil meron na nga tayong technology, pwede nyo naman i-market yan sa buong mundo. Nang ganun lang kadali. Napakita ko ba sa inyo, Ella, last time? Alin? Yung isang ano lang, doon sa may ads, sa ads manager. Napakita ko ba sa inyo? Hindi, no? Hindi pa yata, no? Hindi pa. Ngayon, may assignment ako sa inyo. Alam na ni Kyla kung ano yung hungry buyer. Alam mo na, natatandaan mo, Kyla? Si Carl, hindi niya pa alam. Yung hungry buyer kasi, Carl, yan yung people with problem who are willing to spend a lot of money for a solution. Ibig sabihin, yan yung mga taong may problema na handang magbayad ng kahit magkano para sa solusyon sa problema nila. Okay? So ngayon, bakit ko to sinasabi? Kasi kailangan yung isulat isa-isa sila. Hungry buyer ni Ella is halimbawa, kasi magbi-business ka na, Ella, sasama ka sa business. Yung mga iyaw-iyaw. Hungry buyer mo, dyan yung manginginom, sulat mo yan. Birthday party, tapos mga go-office, mga bangko, lahat ng pwedeng bigyan ng pagkain. Ngayon, ang hungry buyer naman ni Kyla, yung mga mahilig sa cellphone. Tapos, meron din tinatawag tayong interest. Saka may behavior. Yung behavior, halimbawa, kukunin mo yung mga bagong engage or yung mga bagong magbo-boyfriend, girlfriend. Bakit? Kasi yung boyfriend yan, magre-regalo yan. Magyayabang pa yan sa umpisa eh. Di ba, Carl? Sa umpisa, nung nanliligaw ka kay Kyla, nagyayabang ka pa. Tama? Di ba? So, yun yung mga taong kailangan yung kausapin. Okay? Halimbawa, si Carl, may girlfriend siya. So, ngayon, ako halimbawa, bibenta ang cellphone na yung case. Kukontakin ko si Carl. Carl, nakita ko, okay, kamusta kayo ng girlfriend mo? Meron kasi akong bagong case ngayon. Bagay na bagay sa girlfriend mo to. Matutuwa to. Baka gusto mong itry. Siyempre ngayon si Carl, dahil siyempre gusto ko magpasikat sa kay girlfriend, kano ba yan? Kaso 5K to eh. Mahal, pero iisipin ni Carl, bakit ako manghihinayang doon sa 5K? Solusyon yung sa problema ko eh, kasi pag nabigay ko yung kay Kyla, baka sagutin ako ni Kyla. Kita niya? Yun yung hungry buyer. Kahit magkano pa yan. Kahit nga bituin sa langit, kukunin ni Carl, nung nanliligaw sa'yo yan, Kyla eh. Di ba? Tatatawa si Elo. Tama ba, Ella? Di ba? Yung mga manliligaw nyo dati, ganun. Ako si Princess, sabi ko sa kanya, gagawin kitang prinsesa. Totoo yun. Prinsesa kasi pangalan niya. Kaya sabi ko, nung una, hindi ko yung pinaglalaba, hindi ko yung pinagsasaing, pinagluluto. Ako lahat namamalengke. Kaya lang nagmukha akong zombie. Naawa siguro yung asawa ko. Sabi niya, mag-aaral na nga ako magluto sa mamalengke. Hindi kasi siya marunong sa maglaba. Wala siyang alam. Alam ni Ella yan, pare-pare silang mga nepo babies yan sila. Diba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung bakit kailangan maalam nyo kung sino yung mga hungry buyers na. Tandaan ninyo kahit magkano yan. Huwag sa isa-isa pa. Halimbawa, Kayla, may katabi kayong nagbibenta. Tapos mas mura sa kanila. Huwag kayong makikipaglaban doon. Ang tawag doon is price war sa business. Tandaan nyo yan. Sulat niya, price war. Kasi pag lumabang kayo sa price war, pare-parehas kayong magsasara. Magpapababaan kayo na magpapababaan. Hanggang hindi nyo na nakikita, parang hindi ko na nakukuha yung profit na gusto ko. Tatandaan ninyo, pag ang kausap nyo is hungry buyers, kahit magkano pa yan, bibilin yan. Maniwala kayo sa akin. Tandaan nyo yun. Kaya Ella, ikaw, huwag kang matakot. Lalo na may mga tools ka na. Meron ka na mga naririnig. Wala kayo sa akin, yung business mo, Kyla,
Boom yan. Pag nag-boom ka, magugulat ka lang, baka sabihin mo sa ate mo, ate, paano ba yung barbecue nyo dyan? Pwede ba akong mag-ano dyan, mag-share dyan? Kasi malaki na masyado yung pera ko dito eh. Ganun yun. Kaya masarap mag-training. Ako hindi ako nakapag-college. Walang maniniwala sa inyo. Ilang beses ako bumagsak sa high school? 3 beses. Nung 4th year ako, sa Abad ako nung nag-aaral. Ewan ko alam mo yun, L. Sa Abad. Ayaw ko pag-graduatein noon. Siguro parang nagsawa na sa akin ng school. Sige na, pag-graduatein nyo na si Mark. Ganun nung nangyari. Totoo yun. Tapos ito pinakamalupit. Dahil ang gusto ng nanay ko, para kahit pa paano, syempre alam mo naman sa atin, di ba, kailangan college degree ka para mapagmalaki ka. Gusto ng nanay ko, gusto niya ako mag-aral ng college. Okay, ayoko mag-aral. Pinilit nila ako, binigyan akong pera. Yung pera, ginastos ko. Bumili ako ng resibo sa recto. Na kunwari nag-enroll ako. Pero nagpatay ako ng uniform. Araw-araw akong umaalis ng bahay. Totoo yun. Mamatay man ako. Pumupunta ako sa gym imbis na sa school. Kasi hindi naman ako nag-enroll eh. Kasi alam ko sa sarili ko, pag nag-aral ako, masasayang yung pera. Kaya ang ginawa ko, ginastos ko na lang. Bumili ako ng mga cellphone. Bata pa lang ako, nagbabayad sell na ako. Uso sa atin ng mga magnanakaw dati, di ba? Sa amin, lalo sa Tondo, sa tenement, ang dami magnanakaw doon. Binibili ko yung 80 to 50 na ng 20,000 yan. Nabibili ko lang yun ng 2K. Bibenta ko ngayon yun ng 10K. Bikita ko. Kung ginamit ko yung pera ko sa school, hindi na ako natuto nun. Sayang. Diba? Yun. Pero hindi ko sinasabi sa inyo to para wag din kayo mag-aral. Sinasabi ko lang sa inyo to kasi meron tayo lahat hope na maging maayos. Ang unang-unang nagpaayos sa akin, syempre si God. Wala nang iba. Kasi simula nung nakilala ko siya, pinag-pray ko yun. Sabi ko kay God, ayoko na ng magulong buhay. Magulo ko si buhay ko eh. Open naman sa inyo si Princess, no? Alam naman ni King. Marami na akong anak sa Pilipinas. Nakailang na ako doon. Tapos si Princess dumating sa buhay. Marami ako naging dito. Kasi banda ako dito sa Japan. So, Mark, vocalista ako dito. Pag vocalista ka, kahit pangit ka, pumupogi ka. Totoo yun. Pag nasa stage ka. Oo, totoo. Ganun yun. So, pinag-pray ko yun. Sabi ko, ayoko na ng ganitong buhay. Gusto ko na maging maayos. Kaya binigay sa akin si Princess. Yung sa usap kami, maganda yung hangarin niya. Gusto daw niyang ibalik yung business nila. Sige, pag-aralan natin. Nagkaroon ng pandemic, wala na ako matugtugan. Hindi ko alam paano ako sila bubuhayin. Doon na nag-start. Pray ako. Meron akong isang taong nakita sa internet na nagbago ng mindset ko. Kaya ako nandito sa harap niyo. Sobrang thank God talaga na si Mark, maingay ko. Moment ako eh. Ako sa kwento eh. Bali yun. Ito, dami na namin. Pero yun yung pinaka best na nangyari sa buhay ko. Kaya tandaan ninyo, itong MMKSN, babalikan nyo yan palagi. Saka yung isdang malaki. Lalo ka na Ella, dadating yung time na baka ma-prostrate ka. Parang wala naman nakikinig sa akin. Parang wala naman titiwala sa akin. Huwag kang maniwala doon. Tuloy mo lang. So, yun lang yung lesson natin. Sana marami kayong natutunan. Okay. May mga question? Question kayo. Ikaw, Carl, may question ka about dyan sa business mo? Baka, sige, tanong lang kayo. Baka masagot natin. Wala naman kuya, pero sobrang interesado ako kasi noon pa ako interesado sa topic. Kaso hindi ko lang alam kung paano magsisimula. Tinry ko magsimula mag-isa pero parang kailangan ko ng may magtuturo sa akin. So maraming salamat sa natutunan ko today tsaka sa mga susunod. Good. Salamat sa Diyos. Ikaw, Ella, may question ka ba, Ella? Wala naman. Pero ayun din, kasi dati nag-try din ako ng, madami na rin akong trinay na business. Ayun nga, kaya tinanong ko sa'yo last time, di ba? Hindi ba sa tao or yung minsan yung problema? Kasi
dati nag-aano rin ako yung nag-uukay ako. Nag-uukay ako, tas pagka yung mga nakikita kong pwedeng ayusin, nire-repair ko lang siya or parang dinedesignan ko, ganyan, tas ibebenta ko ulit. Ganon. Tapos, after nun, before nun, nagkaroon muna ako pero bata pa kasi ako nun, nagkaroon kami ng grocery store. Pero hindi ko siya natutukan kasi estudyante ako nun eh. At saka, yung family din namin parang ayun nga, kuha lang din ng kuha, ganun. Tapos yung parang pinaka-last ko, kaya medyo nawalan ako ng gana din sa pagnenegosyo kasi ayun, yung pinaka-last ko kasi yung kumuha ako ng tindahan. Yun, parang yung tindahan na yun, sa lola ko yun. Tapos, sinanla nung pamilya ko. Tapos ngayon, nung nag-Japan ako, nung nakaipon ako, tinubos ko yun. Yung tindahan na yun. Tapos ginawa ko, nagtanong ako dun sa asawa nung nung asawa nung pinsan ko. Sabi ko, ano bang magandang magandang business diyan na pwedeng itayo diyan. Sabi niya, feeds, yung pakain ng manok, tas bigas, anuhan mo ng bigas, kahit pa konti. Tas ayun, ginawa ko siya. Pero parang ang naging problema kasi, ayun na naman, parang may problema kasi sila sa family nila. So, hindi na nila natutukan ulit. Ang nangyari dun sa mga nabulok yung mga product ko. Ayun. Kaya parang, ngayon, parang, sana naman ako magana, hindi ko na naman alam. Kaya nawalan ako ng gana din. Yung maganon-ganon. Pero Ayun. Kaya, interesado talaga ako. pero nung narinig mo na tong mga training natin, mas lalo kang ma-motivate. Basta tandaan ninyo, motivated dapat lagi tayo every day, every hour. Pagising pa lang, pagkatulog pa lang, kailangan alam natin. Tawag kami sa may messenger. Tawag kami sa messenger. Okay. Salamat. Thank you. Ikaw, kuya. Sige.